kunin ng mga ilog, maliwalas na kapaligiran. Yan ang aming pinunta sa gitna ng kabundukan ng Tanay. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, kami ay napaisip, paano namumuhay ang mga nakatira dito o mga lokal? Dahil 8 ilog ang aming pinasok bago kami nakapunta sa sulok ng bundok na ito, na kung tawagin nila ay Laiban. Kaya naisip ng aming team na balikan sila upang bigyan ng kaunting tulong para sa mga lokal na naninirahan. Gabi pa lamang ng Martes, kami ay namili na ng mga grocery tulad ng tinapay, noodles, mga sardinas upang maidagdag pamigay sa mga katutubong nakatira doon. Alas 3 pa lamang ng madaling araw, kami ay bumiyahe na papuntang Binangonan Fishport. Dati, Opo, bigyan na namin lahat, kuya. subukan muna natin kung ilang piraso. Hindi pa namin nakikilo yan. Para pag-plastic natin, ilang piraso. May isang kilo na lang muna. Kaya nagtulong-tulong na ang aming team na magbalot ng mga tilapia upang makarating kami sa Laiban bago sumikat ang araw. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, kami ay nagpahangin dahil sa pagyat ng aming karga na 400 kilos na isda. Alas 7 ng umaga, kami ay nakarating sa bayan ng Tanay. Kaya kami ay huminto at nagkape muna at kumain. Mula sa highway, ito pa lang ang daanan papasok sa Laiban. Dito pa lang magsisimula ang kalbaryo ng aming biyahe. Habang kami ay papasok, pahirap naman ang pahirap ang biyahe dahil sa mga ilog na aming dinadaanan. Dahil 8 ilog ang kailangan namin tawirin upang maratid ang tulong sa kanila. Habang patagal ng patagal ang aming biyahe, ay pahirap din ang pahirap ang aming mga dinadaanan. Ngunit desidido ang aming team na may ihatid ang tulong sa kanila. At narating na namin ang uling ilog na aming tatawirin at excited na rin ang aming team na makita kung sino ang sasalubong sa amin ng mga lokal ng Laiban. At dumating na nga kami sa sentro ng Laiban at sinalubong kami ni Ate Donna na aming guide upang samahan kami sa barangay para matulungan din kami ng barangay na maipamigay ang mga dala naming pagkain. Registered muna sa barangay po. Ano muna? Usay ka mo sa barangay. Dito ay nakipag-usap na kami sa barangay upang matulungan kami sa pagbibigay ng mga pagkain upang hindi magkagulo ang mga tao. At nagsimula nang dumating ang mga lokal ng Laiban upang makakuha sila ng mga pagkain na aming pinamimigay. Nandyan na rin yung barangay upang ma-assist kami na hindi magkagulo at pantay-pantay makakuha ang bawat isa. At sa kalagitnaan ng aming pamimigay ay merong nangyaring nakakataba ng puso. Merong isang aling lumapit sa amin upang magbigay ng prutas na pomelo na kanilang pananim. Ito lang daw ang pwede nilang isukli sa mga pagkain na aming pinamimigay. At sa di kalayuan ay sinalubong ulit kami ni nanay upang bigyan kami ng papaya na kanilang pananim. Yan din ang nagbibigay sa aming inspirasyon upang tulungan pa ang mga mahihirap na may mabubuti ring puso. Habang iniikot namin ang ibang sulok pa ng Laiban, may mga nakaabang pa pala sa amin para humingi rin ng mga pagkain. Pumunta sila, naging masaya at mga nagpa-picture. Parang pamilya na rin ang turing sa mga taong ito dahil sila hirap sa buhay pero lumalaban ng patas kaya deserve nilang tulungan. Pag-aalas 12 ng tanghali ay nadaanan namin ang isang grupo ng magsasaka nag-aayos ng kanilang makina kaya tinawag na namin sila upang mabigyan din ng pagkain. Wala isda! Wala isda rito! Oo! Isda nyo! Oo!
Ilang kilometro lang ay nadaan na ulit namin ang isang matanda na nagtatabas ng gabi upang pangulam. Kaya binigyan na rin namin siya ng mauulam. Makikita mo sa bakas ng mukha ni tatay na masaya siya. Tao. At dito naman ay nakita namin ang mga bata na nasa isang kubo. Kaya tinawag na rin namin sila upang bigyan ng pagkain. Niloloko pa nga namin na 20-20 lang. Habang kaming pauwi ay nakita namin si ate naglalabas sa sapa. Kaya tinawag na rin namin siya upang mabigyan ng kanyang pananghalian. Lahat ng taong aming nabibigyan, bata man o matanda, ay sobrang saya. Yun na rin na nagbibigay sa aming inspirasyon para tumulong pa, magsikap, na palaguin pa ang aming mga negosyo upang meron pa kaming maitulong sa mga taong tulad nila. Salamat. Salamat sa inyo. Ang salitang salamat ay sobra-sobra na para sa team namin. Thank you Lord at kami ang pinili mong instrumento upang bigyan ang mga taong ito. Maraming salamat din po sa lahat ng supporters namin at sa mga nag-donate na mula pa ng ibang bansa upang mabigyan ang mga kasuluk-sulukan na tao sa bundok. Hanggang sa muli mga ka-Golden Mas, salamat!